Vilma! Vilma anak! Babangon ka ba dyan o hihilahin kita palabas sa kama? Narinig ko ang boses ni Mama. Malinaw na malinaw sa kabila ng makapal kong unan na nakatakip sa tainga. Hindi ito tanong. Utos yon, may kasamang banta. Bumuntong hininga ko. Nagpapanggap na tulog pa rin. Baka sakaling tantanan niya na ako. Baka sakaling magbago ang isip niya. Vilma Fentabella! Alas 10 na! Hindi ka pa rin ba bumabangon? May bisita tayo, di ba? At huwag mong sabihing nakalimutan mo ang usapan natin kagabi. Bumangon ako, umupo sa kama. Ang bawat hibla ng aking buhok ay tila may sariling buhay. Nagtayo-tayo. Ang mga mata ko nanlalabo pa sa antok. Ang init ng araw sumisilip sa kortina. Nagpaparamdam ng matinding init sa labas. At ang bisita? Ang bisita. Ma, ang aga pa namin para pagpilitan ng social graces. Bulong ko sa sarili. Bumukas ang pinto, si Mama nakatayo ron, nakapamaywang. Ang kanyang suot na floral dress ay tila sumasayaw sa hangin, kasabay ng kanyang paboritong pabango na amoy sampagita at citrus. Mukha siyang handang-handa para sa isang beauty pageant, samantalang ako mukhang galing sa bangungot. Vilma! Hindi yun ang usapan! Ngayon na! Bilis! Nagmamadali akong bumangon, dumiretso sa banyo. Malamig na tubig ang sumalubong sa akin. Nagpagising sa bawat ugat ko. Habang nagsisipilyo, inaalala ko ang gabing yon, ang gabing gusto kong kalimutan. 1 linggo na ang nakalipas. 1 linggo na rin akong nakakulong sa bahay. Ayaw lumabas, ayaw makipag-socialize. Ang dahilan? 1 lalaki, 1 gabi, 1 matamis na pangako na nauwi sa wala. Hay anak, ang ganda mo talaga, sabi ni Mama nang makita kong pababa ng hagdan. Nakasuot ng simpleng puting dress na may floral design. Pinilit kong maging presentable. Ayoko namang mapahiya si Mama sa mga kaibigan niya. Halika na, hinihintay na tayo nila Tita Tess mo at ang kanyang anak. Napakunot ang noo ko. Tita Tess? Ang bagong kaibigan ni Mama? Ang babaeng pinagmamalaki niya sa akin na napakabait, napakasarap kasama, at may napakagwapong anak? Ma, kailangan ba talaga akong sumama? Tanong ko, umaasang mahimala. Siyempre naman, ikaw ang dahilan kung bakit tayo pupunta doon. At saka, para makilala mo na rin ang anak niya. Napakabait at napakasipag daw na binata. Napabuntong hininga ko. Ito na naman, ang paboritong hobby ni Mama. Ang paghahanap ng lalaki para sa akin na mapapang-asawa. Nakarating kami sa bahay nila Tita Tess. Isang malaking bahay, may malawak na hardin. Ang amoy ng sariwang lupa at bulaklak ay sumalubong sa akin. Nang makapasok kami, isang babaeng may ngiting abot tenga ang sumalubong kay Mama. Si Tita Tess, sigurado ako. Fe, nako, salamat sa pagpunta. At ito na ba si Vilma? Ang ganda-ganda naman ng anak mo. Ngumiti ako ng pilit. Magandang umaga po, Tita Tess. Nako, huwag kang mahiya. Halika, umupo ka. Hinihintay na natin si Eman. May pinuntahan lang sandali yun. Napakasipag talaga ng batang yun. Eman? Parang pamilyar ang pangalan, pero hindi ko na pinansin. Maraming Eman sa mundo. Umupo kami sa sala. Ang mga palamuti sa bahay ay tila sumasalamin sa personalidad ni Tita Tess. Masigla, makulay at puno ng buhay. Nag-usap ang dalawang ina tungkol sa kung ano ng bagay, mula sa mga bagong recipe hanggang sa mga chismis sa kapitbahay. Ako, tahimik lang, nagpapanggap na interesado. Ayan na siya, bulong ni Tita Tess sabay turo sa pintuan. Bumaling ako sa direksyon na itinuro niya at doon nakatayo ang lalaking ayokong makita. Ang lalaking nagpabaliw sa akin ng isang gabi. Ang lalaking umalis ng walang paalam. Si Eman. Nanlaki ang mga mata ko. Ang ngiti ko, nawala. Ang puso ko kumabog ng mabilis. Hindi to totoo. Hindi to maaaring mangyari. Nakita ko rin ang pagbabago sa kanyang ekspresyon.
Ang ngiti niya nawala rin. Ang kanyang mga mata nanlaki rin. Tila nakakita siya ng multo. Vilma, Eman, magkakilala na ba kayo? Tanong ng ma'am ko. Nagtataka. Hindi po ma. Sagot ko, mabilis. Hindi pa po, Tita Fe. Sagot din ni Eman. Halos sabay sa akin. Nagkatinginan kami. May kakaibang kuryente na dumaloy sa pagitan namin. Hindi ito ang kuryente ng pag-ibig. Ito ang kuryente ng gulat, ng inis, at ng matinding pagtataka. Nako, ang galing naman. Fate siguro yan. Bulong ni Tita Tess, kinikilig. Fate? Mas mukha yatang bad luck. Bulong ko sa sarili. Eman, anak, halika, maupo ka. Ipakikilala kita kay Vilma. Si Vilma ang anak ni Fe, ang aking bagong kaibigan. Napakaganda at napakabait, diba? Abogada pa. Lumapit si Eman. Umupo sa tabi ni Tita Tess. Ang aming mga upuan ay magkatapat, halos magkadikit. Ang amoy na kanyang pabango, ang pabango na hindi ko makalimutan, ay sumalubong sa akin. Magandang umaga, Vilma. Bati niya, may pilit na ngiti. Magandang umaga rin, Eman. Ganti ko, pilit din. Nag-usap ulit ang dalawang ina, tila walang nakitang kakaiba sa aming reaksyon. Kami ni Eman, tahimik lang, nagpapanggap na nakikinig. Pero ang totoo ang isip ko'y lumilipad sa gabing yun. Flashback. Noong gabing yun sa isang bar, birthday na kaibigan ko. Pinilit niya akong sumama. Ayoko sana pero wala akong magawa. Naghahanap ako ng tahimik na sulok nang makita ko siya. Nakaupo sa isang high chair, nakatingin sa akin. Ang kaniyang mga mata, tila may magnet, humihila sa akin. Hi, bati niya, ngumiti. Hello, sagot ko na kinikilig. Nag-usap kami ng ilang oras, tungkol sa aming mga pangarap, sa aming mga takot, sa aming mga paboritong libro. Tila ba kilala namin ang isa't isa sa loob ng mahabang panahon. Ang bawat salita niya, tila musika sa aking tenga. Ang bawat ngiti niya, tila nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Gusto mo bang lumabas dito? Maglakad-lakad? Tanong niya. Tumango ko. Lumabas kami. Naglakad sa ilalim ng buwan. Ang hangin, malamig, pero ang puso ko, mainit. Nagkwentuhan kami hanggang sa magsimulang sumikat ang araw. Nang maghiwalay kami, may pangako. Pangako na magkikita ulit kami. Pangako na hindi ito ang huli. Pero kinabukasan, wala na siya. Walang text, walang tawag, walang kahit anong mensahe. Tila bulan na naglaho. At doon ko nalaman na isa lang akong laro para sa kanya. And a flashback. Vilma anak, ayos ka lang ba? Ang lalim ng iniisip mo Tanong ni mama. Ayos lang po ma. Sagot ko, bumalik sa realidad. Nako, Eman, ipasyal mo naman si Vilma sa hardin. Napakaganda ng mga bulaklak doon. Alam ko mahilig din si Vilma sa mga halaman. Sabi ni Tita Tess. Opo ma, sagot ni Eman, tumayo. Nagkatinginan ulit kami. Ang kanyang mga mata tila nagsasabi ng wala tayong magagawa. Ang aking mga mata tila nagsasabi ng ayoko. Naglakad kami patungo sa hardin, ang bawat hakbang tila may bigat. Ang bawat segundo tila napakabagal. Ang katahimikan sa pagitan namin tila nakakabingi. So, ikaw pala si Vilma. Simula niya, pilit nang umingiti. At ikaw naman si Eman. Sagot ko walang emosyon. Hindi ko inakala na magkikita tayo ulit. Sabi niya. Ako rin. Sagot ko. Lalo na't umalis ka na walang paalam. Bumuntong hininga siya. Vilma, I'm sorry about that night. May emergency lang na nangyari. Gusto ko sanang magpaliwanag pero wala kang ginawa. Putol ko sa kanya. Hindi ka nag-text, hindi ka tumawag, hindi ka man lang nagparamdam. Akala ko may pinagsamahan tayo. Akala ko may connection na tayo. May connection naman talaga tayo, Vilma. Hindi ko lang alam kung paano ko ipapaliwanag. Naipit ako sa isang sitwasyon na hindi ko kontrolado.
Sitwasyon? Ano yun? Naglaho ka na lang na parang bula? Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo noon. Pero ngayon siguro pwede na. Naglakad kami sa gitna ng hardin. Ang mga bulaklak, makulay, sariwa. Ang amoy ng sariwang lupa, nakaka-relax. Pero ang puso ko, hindi mapakali. Anong nangyari, Eman? Tanong ko, direkta. Huminto siya at humarap sa akin. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Vilma. Ang totoo, may girlfriend ako nun. Nanlaki ang mga mata ko. Ang puso ko tila piniga. Ano? May girlfriend ka? At nakipag-date ka pa rin sa akin? Ano ako? Palakit butas? Hindi ganon. Tapos na kami nun pero nagkaroon siya ng biglang emergency. Kailangan niya umalis ng bansa. At ako, bilang kaibigan, kailangan kong tulungan siya. Hindi ko may paliwanag sa iyo nun. Dahil ayoko magmukha siyang masama. At ayoko rin masaktan ka. Masasaktan pa rin ako, Eman. Mas masakit nga ngayon dahil nalaman ko may tinatago ka. Alam ko at pinagsisisihan ko yun. Pero Vilma, totoo ang naramdaman ko sa iyo nung gabing yun. Totoo ang koneksyon na naramdaman ko. Hindi ko lang alam kung paano ko harapin ang sitwasyon. Tumalikod ako, huminga ng malalim. Ang sakit bumalik, ang galit bumalik. Pero may kakaiba bang pakiramdam din. Pakiramdam ng pag-unawa. Kaya pala, bulong ko. Kaya pala bigla ka naglaho. Vilma, bigyan mo ko ng pagkakataon. Hayaan mong ipaliwanag ko ng buong lahat. Hayaan mong patunayan ko sa iyo na totoong nararamdaman ko. Paano ko malalaman na totoong sinasabi mo? Paano ko malalaman na hindi mo ako iwan ulit? Hindi na kita iiwan, Vilma, pangako. Handa akong gawin ang lahat para mapatawad mo ko. Hindi ako sumagot. Naglakad lang ako. Tinitingnan ang mga bulaklak, ang mga rosas, pula, puti, dilaw. Ang mga orchidyas, elegant, misteryoso. Ang bawat isa may sariling ganda. Vilma, tawag niya, humarap ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Hayaan mo akong ipakita sa iyo kung gaano kakahalaga sa akin. Hayaan mong ipakita ko sa iyo na hindi lang ako isang lalaking umalis ng walang paalam. Hayaan mo akong ipakita sa iyo na ako ang lalaking karapat-dapat sa iyo. Bumuntong hininga ko. Ang kanyang mga salita, tila ba may kapangyarihan. Ang kanyang mga mata, tila nangungusap. Hindi ko alam, Eman. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Sagot ko. Kaya mo, Vilma. Alam kong kaya mo. At ako, handa akong maghintay. Handa akong gawin ang lahat para magtiwala ka ulit sa akin. Bumalik kami sa sala. Ang aming mga ina masigla pa rin sa kanilang pag-usap. Nang makita nila kami, ngumiti siya. Ayan na sila. Mukhang nagkasundo ng dalawa. Bulong ni Tita Tess. Nako, Eman, Vilma, bakit hindi kayo mag-dinner sa labas? Para naman mas makilala niyo pang isa't isa. Sabi ni Mama. Nagkatinginan kami, ang aming mga mata tila nag-uusap. Okay po, tita. Sagot ni Eman. Okay po, Ma. Sagot ko, may ngiti na. Hindi na pilit. Ang sumunod na linggo ay puno ng pagtataka, pagdududa at unti-unting pag-asa. Pinilit kami ng aming mga ina na mag-date. Dinner, coffee, movie. Bawat date may kasamang awkwardness, pero may kasama ring tawanan at kwentuhan. Hindi ko talaga inakala na makikita tayo ulit sa ganitong paraan. Sabi ko, habang kumakain kami ng Italian food sa isang restaurant. Ako rin, pero tingnan mo, fate talaga. Sagot niya, ngumiti. Fate? O pilit lang ng mga nanay natin? Pareho, pero aminin mo kahit paano masaya ka. Sabi niya, tumawa. Ngumiti ako. Konti. Akala ko kinikilig ka na sa akin eh. Asa ka? Nagtawanan kami, ang kanyang tawa malakas, nakakahawa. Ang kanyang mga mata, tila sumisikat. Pero Vilma, seryoso. Sabi niya, huminto. Gusto ko maging totoo sa'yo. Gusto kong maging malinaw ang lahat. Ang gabing yun, hindi ko pinagsisihan. Ang pag-alis ko nang walang paalam, yun ang pinagsisihan ko. Pero ang koneksyon na naramdaman ko sa'yo, totoo yun. Tumingin ako sa kanya.
Ang kanyang mga mata seryoso. Ang kanyang boses puno ng sinseridad. Eman, kailangan ko ng oras. Kailangan ko magtiwala ulit. Hindi madali para sa akin na magtiwala ulit sa isang taong umalis ng walang paalam. Alam ko at handa ako maghintay. Handa akong patunayan sa iyo na karapat-dapat ako sa tiwala mo. Ang bawat date namin tila isang bagong kabanata. Nagkwentuhan kami tungkol sa aming mga pangarap, sa aming mga takot, sa aming mga paboritong libro. Tila bumalik kami sa gabing yun. Ang gabing unang beses kami nagkita, pero ngayon may konting kirot, may konting pag-aalinlangan. Isang gabi habang naglalakad kami sa park, tahimik lang kami. Ang hangin malamig, ang mga bituin kumikinang. Vilma, tawag niya, humarap ako. Gusto kitang ligawan, sabi niya direkta. Nanlaki ang mga mata ko. Ano? Gusto ko itang ligawan. Gusto ko ipakita sa iyo kung gaano kakahalaga sa akin. Gusto ko ipakita sa iyo na seryoso ako sa iyo. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ang kanyang mga salita tila musika sa aking tainga. Pero Eman, hindi ko pa alam. Sagot ko. Bigyan mo ako ng pagkakataon, Vilma. Kahit isang pagkakataon lang. Tumingin ako sa kanya. Ang kanyang mga mata puno ng pag-asa. Ang kanyang ngiti nakakahawa. Okay, pero isang pagkakataon lang. At huwag kang umasa na madali yun. Ngumiti siya ng malapad. Salamat, Vilma. Salamat. Ang sumunod na buwan ay puno ng sorpresa. Araw-araw may bulaklak sa opisina ko. Araw-araw may text na nagpapangiti sa akin. Araw-araw may tawag na nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Isang araw habang naglalakad ako sa park, nakita ko siya, nakaupo sa isang bench, may hawak na gitara. Eman, tawag ko, lumingon siya at ngumiti. Vilma, nandito ka pala. Anong ginagawa mo rito? Nagpa-practice lang, may gusto akong kanta. Kantahin sana para sa iyo eh. Umupo ako sa tabi niya, kanyang mga daliri, naglaro sa mga string ng gitara. Ang kanyang boses, malambing, puno ng emosyon. Kinanta niya ang paborito kong kanta. Ang kanta na nagpapaalala sa akin sa gabing unang beses kami nagkita. Ang ganda. Bulong ko pagkatapos niya kumanta. Para sa'yo, Vilma. Para sa'yo ang lahat. Sabi niya nang umiti. Tumingin ako sa kanya, ang kanyang mga mata puno ng pag-ibig. Ang kanyang ngiti nakakahawa. Eman, tawag ko. Sa totoo lang, simula na makilala kita, may kakaibang pakiramdam ako. Pakiramdam na hindi ko pa naramdaman nun. Pakiramdam na gusto ko. Ngumiti siya ng malapad. Talaga? Oo, at siguro, karapat-dapat kang bigyan ng pagkakataon. Higit pa sa isang pagkakataon. Vilma, bulong niya, ang kanyang mga mata tila nagniningning. Pero Eman, patuloy ko. Huwag kang umasa na madali ha. At huwag mong subukan lokohin ulit ako. Dahil kapag ginawa mo yon, hindi na kita kailanman papatawarin. Hindi ko gagawin, Vilma, pangako. Hindi na kita sasaktan ulit. Inabot niya ang kamay ko. Hinawakan ng mahigpit. Ang kanyang mga daliri, mainit, malambot. Ang kanyang hawak, matibay. Salamat, Vilma. Bulong niya. Para saan? Para sa pagkakataon, para sa pagtitiwala, para sa lahat. Ngumiti ako, ang aking puso puno ng pag-asa. Ang mga sumunod na buwan ay puno ng pagmamahalan. Bawat araw, mas lalo kaming nagkakilala. Bawat araw, mas lalo kami nahuhulog sa isa't isa. Ang aming mga ina tuwang-tuwa sa aming relasyon. Alam mo, Vilma, sinabi ko na sa'yo na destiny kayo ni Eman eh. Sabi ni Mama habang nag-uusap kami sa telepono. Ma, hindi destiny ang tawag doon. Pilit lang nyo. Sagot ko, tumawa. Pilit man o hindi, tingnan mo kayo ngayon. Masayang masaya at yun yung mahalaga. Ngumiti ako, totoo nga. Masayang masaya ako. Hindi ko inakala na ang lalaking umalis ng walang paalam ay ang lalaking magpaparamdam sa akin ng tunay na pagmamahal. Isang gabi habang nagdi-dinner kami sa isang restaurant,
Bigla siyang lumuhod sa harapan ko. Vilma Fentabella. Simula niya ang kanyang mga mata puno ng pag-ibig. Mahal na mahal kita. At gusto kong makasama ka habang buhay. Will you marry me? Nanlaki ang mga mata ko. Ang lahat ng tao sa restaurant nakatingin sa amin. Ang puso ko kumabog ng mabilis. Eman, bulong ko. Vilma, alam kong marami tayong pinagdaanan. Alam kong nasaktan kita, pero pangako, hindi na kita sasaktan ulit. Hindi na kita iiwan. Gusto ko maging asawa mo. Gusto kong bumuo ng pamilya kasama ka. Ang kanyang mga mata puno ng pag-asa. Ang kanyang boses puno ng sinseridad. Oo, sagot ko lumuluha. Oo, Eman. Pakakasalan kita. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ang lahat ng tao sa restaurant nagpalakpakan. Ang aming mga puso puno ng pag-ibig. Ang kasal namin ay simple lang pero puno ng pagmamahalan. Ang aming mga ina tuwang-tuwa. Ang aming mga kaibigan masaya para sa amin. Vilma anak, sabi ko na nga ba, destiny talaga kayo ni Eman. Bulong ni Mama habang naglalakad kami sa aisle. Ngumiti ako. Opo ma, destiny nga. Nang makarating ako sa altar, nakita ko si Eman nakatayo ron at nakangiti. Ang kanyang mga mata puno ng pag-ibig. Mahal kita, Vilma. Bulong niya nang makalapit ako. Mahal din kita, Eman. Ganti ko. Ang aming buhay tila isang fairy tale. Puno ng pagmamahalan, tawanan at konting drama. Ang aming pamilya, lumaki. Nagkaroon kami ng 2 anak. Isang lalaki at isang babae. Isang gabi habang nakaupo kami sa sala, nakayakap sa isa't isa, bigla akong napaisip. Eman, tawag ko. Kung hindi tayo pinilit ng mga nanay natin, sa tingin mo, magkikita pa rin kaya tayo? Ngumiti siya. Siguro, pero mas masaya na ngayon dahil kasama na kita. Hinalikan niya ako sa noo. Ang kanyang halik mainit, puno ng pag-ibig. Salamat, Eman ah. Bulong ko. Para saan? Para sa lahat. Para sa pagmamahal mo. Para sa pagpapakita mo sa akin na karapat-dapat ako sa tunay na pag-ibig. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ang kanyang hawak ay matibay. Ang kanyang puso, tila kumakanta. Mahal na mahal kita, Vilma. Bulong niya. Mahal na mahal din kita, Eman. Ganti ko. Ang aming kwento, isang patunay na kahit gaano pa kadramang simula, kung may tunay na pagmamahalan, magtatagumpay pa rin ang pag-ibig. At minsan, kailangan lang talaga na konting pilit mula sa mga nanay para matagpuan ang forever.